Sa bawat piraso ng lupain, tinataniman nakaukit ang buhay ng milyong-milyong Pilipino. Ang lupa pinagmumulan ng pagkain, kabuhayan at pangarap. Ngunit sa mahabang panahon, hindi ito napunta sa kamay ng tunay na nagbubungkal. Ito ang kasaysayan ng reformang panlupa sa Pilipinas. Isang mahabang paglalakbay ng pakikibaka, batas at pag-asa. Bago dumating ang mga mananakop, ang lupa ay hawak ng mga dato o pinamamalaan ng komunidad. Walang malawak na asyenda, walang sistemang nagpapahirap sa magsasaka. Sa pagdating ng mga Espanyol, nagbago lahat. Pinatupad ang ekonomiya system at hacienda system. Malawak na lupain napunta sa iilang kapangyarihang pamilya at simbahan. Dito nagsimula ang malalim na agwat sa pagitan ng may-ari ng lupa at ng magsasakang nagbubungkal. Nagsimula ang mga pag-aalsa ng mga Pilipino. Ang mga magsasaka nananawagan ng karapatan sa lupang kanilang sinasaka. Halika na at panoorin natin kung paano nila pinaglaban ang kanilang karapatan. Soldier engaged in a battle such as this. Kahit sa panahon ng mga Amerikano, nananatiling nakapaloob sa iilan ang kontrol sa lupa. May mga batas na naipasa para sa pag-aayos ng pagmamay-ari, ngunit hindi nito ganap na nabigyan ng lupa ang mga magsasaka. Patuloy pa rin ang pagkakagapos nila sa lupa na hindi naman sa kanila. Noong 1963, sa ilalim ni Pangulong Diosdado Macapagal, pinasa ang Agricultural Land Reform Code. Ito ang unang seryosong hakbang tungo sa reformang panlupa. Ang tanging hiling ay tanggalin ang tenancy, palitan ito ng owner-cultivatorship at bigyan ng mas matatag na karapatan ang magsasaka. Ngunit kulang ang pondo at kulang ang suporta kaya hindi sapat ang epekto nito. Found that a primary means of enrichment of those in the government is public works. In which, according to these periodicals, many of the contractors are friends of the Marxists and serve as fronts in elaborate syndicate for them, their associates, friends, and relatives, including the relatives of Ms. Marcos, and that some of the transactions are owned and controlled by their Marcos and serve as fronts in elaborate syndicate for them, their associates, friends, and relatives, including the relatives of Ms. Marcos, and that some of the transactions are owned and controlled by their Noong 1972, ipinasa ang Presidential Decree 27
na nag-aatas na ipamahagi ang lupaing palay at mais sa mga magsasaka. Ito ang kauna-unahang compulsory land transfer program. Marami itong naabot, ngunit limitado lamang. At tingnan natin ito ang video clip na kauna-unahang pag-declare ni President Marcos ng martial law. The proclamation of martial law is not a military takeover. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. At ang pagdating ng 1986, nagkaroon ng EDSA People Power. Pagkatapos ng People Power Revolution, nanawagan muli ang sambayanan ng tunay na reforma. At minsan talaga, mapapaisip na lang tayo, ang hirap pigilan pag ang mga tao na ang gumalaw at magkakaisa. Dahil pag namulat ang bawat Pilipino, tayo talaga ay lalaban, mamatay man o magkaroon man ng giyera sa Pilipinas. Noong 1988, pinirmahan ang Comprehensive Agrarian Reform Law, Republic Act 6657, ang pinakamalawak na reforma sa lupa ng kasaysayan. Ito ay lahat ng agricultural lands, maging pribado o publiko, at magsasaka bilang pangunahing benepisyaryo. Layunin nitong ipamigay ang lupa sa loob ng 10 taon, ngunit lumitaw ang mga problema, komplikadong proseso, pagtutol ng ilang may-ari ng lupa at kakulangan sa pondo. Noong 1998, pinalawig ni Pangulong Ramos ang CARP sa pamamagitan ng RA 8532 at noong 2009, nagkaroon ng mas malawak at mas maigpit na reforma ang CARP RA 9700. Mas malinaw na proseso ng acquiring land, full support services, mas proteksyon para sa benepisyaryo at mandatory LAD o tinatawag na Land Execution and Distribution. Sa ilalim ng CARP, mas marami pang lupa ang naipamahagi, ngunit kahit na pinalawig hanggang 2014, hindi pa rin natapos ang buong target. At dumako na tayo sa tinatawag na rural poverty, slow bureaucracy. Marami ang nagtagumpay, ngunit marami pa rin ang hamon. Ito ang isa sa mga problema. Mabagal na proseso na pag-transfer ng titulo, kakulangan sa pondo, paglaban ng ilang land loans,
hindi sapat na support services, pagkakaroon ng agrarian disposes. Marami ang mga magsasakang nagbigyan ng lupa ay hindi nabigyan ng sapat na puhunan, makinarya, training at access sa merkado. At nandito na tayo sa New Emancipation Act. Noong Hulyo 2023, nilagdaan ang Republic Act 11953, New Agrarian Emancipation Act. Kanselasyon ng utang na humigit kumulang 600,000 agrarian reform beneficiaries. Halos 58 bilyong pagkakautang binura at layunin bigyan ng fresh start ang magsasaka. Naglunsad ito ng panibagong pag-asa. Ang mga magsasaka na dekadang may utang ngayon ay maluwang hihinga para magsimula muli. At nandito na nga tayo sa Agrarian Reform in 2025, the present situation. Ngayong 2025, patuloy pa rin ang mga programa ng Department of Agrarian Reform. Nakasentro ang mga isa ito sa pagtapos ng natirang land distribution, pagpapalakas ng support services, pag-digitize ng land records, mas mabilis na proseso ng titulo, mekanisasyon at modernong teknolohiya. Bagamat malayo ang narating, may mga issue pa rin ang agrarian conflicts, konbensyon ng lupa at kakulangan sa rural infrastructure. Ang reformang panlupa ay higit pa sa paglipat ng titulo. Ito ay laban para sa katarungan, laban para sa kabuhayan, laban para sa kinabukasan. Habang may magsasakang patuloy na nagbubungkal, hindi pa tapos ang laban. At ang tanong, maabot ba ng Pilipinas ang tunay na reforma? Sa dulo, ang lupa ay buhay at ang buhay na iyon ay karapat-dapat mapasa kamay at dito na nga nagtatapos. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli, paalam!